Pagpasabit sa isda. Ow! Ow! O, kita nyo na. Talim, di ba? Ganyan ang BKK. Alright, morning goods mga kaibigan. So, live tayo sa iba't ibang platforms, no? TikTok, and then sa iba pa. At nire-record na rin natin para, para isang on the go na tayo. Ngayon, na pag-uusapan natin is all about fishing hooks, jigging hooks, to be specific. Kung ano ba yung itsura ng isang jigging hook at kailan ba siya dapat gamitin sa slow jigging at fast jigging. So morning goods mga kaibigan. Pag-uusapan natin ngayong hapon ay iba't ibang uri ng hooks. Ayan. So meron akong mga hawak dito ng iba't ibang uri ng hooks. So ngayon, i-share ko lang yung nalalaman ko, no, kung paano pumili ng hooks, kung kailan siya gagamitin at para saan ba siya. Alright. So mapapansin nyo, marami ako dito. May isang hook lang, may isang magkaharapan, yan, mapapansin nyo. At meron dito mas malaki, mas maiksi yung assist cord, mas iba yung shape ng kanyang hooks. Yan. Para siyang ganyan, no? Diba? Tapos meron din ditong may flashers, may crystallet. So kailan ba yan siya nagiging handy, kailan ba siya ginagamit, kailan ba siya tawag nito, ideal gamitin. So ready na dito sa baba. Ngayon, dito sa kabila, dala ko naman yung mga jigs natin. So etong mga to, actually dalawa lang naman yung common na yung ginagamit na mga jigs eh. Ayun, Obedibilin, morning goods. So isang mahaba, isang palapad. Technically, yung mga pahaba, yan yung mga fast jigging lures or jigs. Yung mga palapad, yan yung mga slow jigs, 'di ba? So syempre, dahil meron kang specific jig na ginagamit, kailangan meron ka ring specific na hooks na ikakabit sa kanila. Bakit? Kasi the more chances na tama yung iyong ginawa or setup, the more chances of winning. Meaning, mas madali kang makakahuli. No? So, yan. Let's move on. So, by the way, this is Hayabusa Jack Ailong. Ito naman, villain. Kalimutan ko yung pangalan. Sobrang tagal na kasi natin sa akin ito eh. So, ito yung slow jig. Tapos meron pa ako dito sa kabila, mga mas maiiksi. Isang fast jig ulit, Villain Sparkle at pangalan nito. Ito naman, Villain Abyss. Mukha siyang fast jig kasi nga mahaba based sa ating description na mapahaba. Pero pag kinapa mo siya, actually isa siyang hybrid jig. So paano ba malalaman yung hybrid? Ang fast jig kasi identical, harap, likod. Kung ano yung makikita mo sa harap, ganoon din naman sa likod. Sa ating Abyss, sa ating hybrid, yung isang side medyo flat, tapos biglang may mga concaves, no? Unlike sa pure na slow jig, meron talaga siyang flat surface. So yun yung kailangan nating i-identify. And so if you are into jigging, syempre meron tayong dalawang klase ng method na we have fast jigging and slow jigging. Kagaya nga na nabanggit ko kanina, kailangan parisan mo ng tamang hooks yung iyong jig. So paano ba malalaman kung yung hook mo ay fast jig or slow jig? Unahin natin yung fast. So sa fast jig, common sa mga fast jig ay ganito. Yung solid ring yan, nakaano siya, hindi ko alam kung anong tamang term, kung splice ba. So one assist cord, one hook connected sa isang solid ring. So yan, may purpose bakit ganyan ang kanyang design, no? May reason yan. So mamaya i-explain natin. Dito muna tayo sa pag-identify. So isa pa, common din sa mga fast jig ay yung ganito, isang piraso. So may reason din yan bakit ganyan, mamaya i-explain natin. Ngayon, paano ba malalaman kung yung hook mo ay pang slow jig? Ganito siya. Yung
solid ring ay nakatali, nakanut siya. Ayan o, kung mapapansin nyo. Oh, ari ko. So, nag-iingat ako kasi matalim to eh, mga BKK hooks to eh. Ayan, nakatali siya, nakanut. Yan. Tapos isa maliliit ganun din, meron din siyang hook, nut sa kanyang assist sa solid ring. So yun, tandaan lang, ang fast jig ay 1 assist cord, 1 hook na nakakonect sa solid ring, at usually nag-slide yan. So yan, okay. And sa ating slow jig, nakatali siya sa solid ring. Yun. One more features ng fast jig at slow jig, yung thickness ng hook, no? Madalas mas makapal ang hook ng slow jigging compared sa fast jig. So may reason din bakit ganun, mamaya i-explain natin. So sa ngayon, by looking ng hooks at ng kanyang pagkakatali, ma-identify natin kung yun ay fast or slow. Gawa mo lang yan, boss. Hindi sir. Ito binili ko, pre-made na to, BKK. Ito gawa to ng kaibigan natin. So, siyang gumawa nito. Then ito, alam ko Varivas to eh. Yan. So yun ha, tandaan. Tuloy tayo. Unahin natin yung slow jig kasi slow jigger ako. Ito talaga yung game natin dito sa Palawan, ano? So ito isang uri ng slow jig. Remember, kung malapad, hindi symmetrical yung shape, merong yung isang side iba ang itsura, then yung isang side mas flat. So ibig sabihin, yun ay slow jig. Okay? Ngayon, paano ba yung ideal na paglagay ng hook sa slow jigging? Sa slow jig. Okay? Hanapin mo yung una-una, hanapin mo yung flat surface. So definitely hindi ito, kasi ito yung concave niya. Ang flat surface na sa bandang likod dito. Ngayon dito mo siya ikakabit. Yan. So ganito. So kung ito nasa ano na, 'di ba? Leader. Pwede kang pumili kung swivel or ano eh, or tawag nito, swivel or 8 ring or solid ring, depende kung ano mas prefer mo. So ganyan. So ganito siya. Okay, so normally ilalagay mo siya sa flat side. Bakit sa flat side? Tignan nyo mabuti yung itsura ng hook. Nakalabas on both ends yung sima, yung barb. For that reason, pag nag-bite ang bite kasi ng isda madalas sa ulo eh. Kasi 'di ba, dying fish yung kanyang ginagawa. So pag nag-bite yung isda dito sa kanyang head, most likely mag-snag na yan. Mahuhook na siya dito sa isang side, at yung kabilang side i-snag niya yung kabila, meaning sasabitan niya. So mangyayari, you have more chances of successful bite and hook up if yung hook mo nakakabit sa bandang flat side. So ngayon, paano mangyayari pagka nilagay mo sa kabila? Well, mababawasan lang ng konti yung success rate mo. Kasi, tignan nyo yung itsura. Sa halip na gumilid yung mga barbs, tumalikod. Ngayon, pagka naglaro siya sa ilalim, medyo alanganin na yung position niya. Yon. So, yun ang reason, no? Okay? Tandaan na, kapag slow jigging, hook, ilalagay sa slow jig, ilagay sa flat side. Hanapin yung flat side, doon yung ikabit. Okay? So, ganun lang. Okay, fast jig na tayo, no? So, slow jigging rod ang gamit natin, pero naglalagay tayo ng fast jigs. Lalo-lalo na kapag malakas ang agos. So, paano ba malaman? Kanina nabanggit natin, kailangan ang hook ng fast jig ay 1 assist cord, 1 hook, at meron siyang freedom para maglaro-laro dito sa ating sa ating solid ring. Yan. So kunwari, ito ang iyong fast jig. Ideal na dapat mailagay mo siya
sa ganitong posisyon. Yun. So dapat ang hook mo nasa both sides. Ganyan siya. Yan, ganyan. Anong reason bakit nandito? Syempre, kailangan mong ilabas yung barb. Since active ka nag-jig. Sa pag-jig kasi ng fast, gumagawa ka na ng hooking up motion. So you have better chances of catching a fish kung properly naglalaro itong dalawa sa both flat sides. Yan. Di ba? Kasi kung balagbag yan dito, pwede siyang mag-twist, no? So ganun lang naman. Minsan, gumagamit tayo ng isang pirasong mahaba. Pero oversize yung hook, ay yung assist cord para sa jig. But anyway, so bakit kailangan siyang freely gumagalaw on both sides? Kasi most likely pag kumagat naman ang isda sa isang side, yung hook niya yung hook. Parang same din doon sa slow jig natin. Pag sumabit to sa bibig, itong isa, ito yung pagpapasabit pa. So you have better chances na maland mo yung isda. Ngayon, yung iba nilalagyan ng hook dito sa ilalim. Pwede rin naman. Walang problema. Basta tandaan lang, use proper hook sa inyong jigs. Alright? So okay na. Tapos na tayo sa jigs, sa hooks at paglagay, no? May mga asin pa. So ayun, kung kanina ito. Itong mahabang to, BKK Lentus. Design siya sa mga mahahabang jig din. Siyempre, ganoon naman talaga, di ba? Pero nagmukha pa rin siyang maiksi dito sa ating hawak mabuti, baka madumulas. So yan, no? Nagre-reflect ng host. Grabe yung kinang. So since isa lang naman yung hook natin, either side ng jig pwede mo siyang ikabit. Since fast jig naman to at symmetrical naman siya, parehong itsura sa harap dito at sa likod. So walang kaso yon. Tsaka isa lang naman ang hook natin dito eh. So gumagana to kahit isang piraso lang. Dati naman kasi isa lang naman talaga ang hook ng jigs, no? Ang laki naman yan ko is anong sila kumakagat. Marami. Amberjack, ruby snapper. Marami na ito nahuli, tutuusin. Mga tuna, yan gusto to. And then naglalagay tayo ng assist hook sa bandang foot. So pareho siyang fast jig. Yan. Solid yan, men. So ganoon lang. Ngayon, kaya nga kailangan tama yung yung placement ng hooks. Kasi example, yung pag-jig nga natin ng fast, we're doing ng hooking up motion. So automatic na once na may nag-bite, mai-hook set mo siya kaagad, no? Unlike sa slow jig, kailangan mo kasing alalayan yung drop eh. So ngayon, kung yung hook mo nandito, so meron siyang freedom para laro, no? Yan. Tapos pag naramdaman mo bit, kailangan mo siyang i-hook set talaga. So doon na gumagana yung pag-hook set natin, ha? Tandaan niyo yan. Ngayon, nabanggit ko rin kanina na ang pinagkaiba ng slow jig hooks at fast jig hooks ay doon sa thickness, no? Kung mapapansin niyo, ito ay 5.0, so 5.0 hooks. Ito naman, believe it or not, nasa 4.0 lang ata to. Yan. Pero kung tutusin, medyo makapal pa nga siya eh. Pero yun nga, it depends sa brand at saka sa kanyang made, no? Pero lahat to BKK hooks. Yan. Oh, talim. So, yun. Bakit magkaiba yung kanilang size and thickness? Teka, ganun ko na nga lang. Ayan. Ang reason, mga kaibigan, since ang fast jig ay gumagawa ka na ng hooking up motion, madali ibang maibabaon yung hook kasi nga meron ka ng puwersa eh. Binibira mo na niyayak-yak mo na. So yung pagbaon ng hook hindi na siya ganoon kahirap. Unlike pag sa slow jig, dahil naghihintay ka may kumagat, if makapal yung hook mo, malilesen yung penetration sa bibig or sa
balat or katawan, no? Yun naman yung pinaka-reason. Ngayon, kung mas payat yung hook mo, syempre, mas manipis, mas madali siyang babaon. Parang injection yan eh. 'Di ba? So, kung manipis yan, madali siyang babaon sa balat. Hindi mararamdaman ng isda na nahuli na siya. So, ganun ka-deadly ang jigging. At ako ay isang slow jigger, no? Okay, tuloy tayo. So, meron itong special hook ko. Ayan, no? Ang difference niya sa iba, ito may flashers, may crystalite kung tawagin ng mga isda. So, para saan to? At saka kailan to gumagana? Okay. Kung sakali na naglagay ka ng slow jig rod, slow jig na... Teka, hanap na lang ako ng slow jigging talaga na akma sa kanyang size. Wait lang. Ito. Yung ating paboritong rainbow runner. So, ito ay slow jig ha. Slow jig to na jig. So, pag kinabit mo siya dito sa flat side, ito yung flat side. Yan. Ngayon, gumagana ng husto ang mga slow jig sa mga slow moving currents. Ibig sabihin, medyo kalma. Or kalma talaga, yung parang mantika na pagka yung boat mo pagka hindi ka na umaandar, hindi ka na umaalis sa isang lugar. So, yun ang Ngayon, gusto mo nga na ang slow jig mo mag-fall ng maayos. Kasi nga, ang slow jig, ang kanyang action nandoon sa falling ng jig, no? Ang purpose na to mga flashers na to, bukod sa nakaka-attract sila sa mga talakitok at sa iba pang species, pinapabagal nito yung pag-drop ng jig mo. Yun. So, nakakadagdag siya sa water drag. Pumipigil siya na bumulusok yung jig mo. So, yun ang purpose niya. Bukod sa nakaka-attract siya ng attention sa mga isda na naghahabol at gustong kumain ng mga lobsters, mga hipon, normally mga talakitok, bisugo. Yan. So, yun. Yun mga kaibigan, ang purpose madalas ng flashers or crystalite. Ngayon, may nagtanong sa akin dati, nagtanong o nag-comment, kasi meron akong gamit dati, daming mga bruloy. Kung may nahuhuli daw ba ako honestly, wala ako nahuli sa ganong set, no? So, inobserbahan ko din, gumamit ako ng mga mas maninipis, mas konti yung ganito, nakahuli ako. So, sabihin, hindi rin pala okay yung masyadong maraming ganito. So, for example, itong agis natin. Naglagay ka dito na may flasher, ideal pa rin ba na maglagay ng may flasher sa likod? Sa opinion ko lang ha, parang hindi na siya ay okay. Kasi ang dami nang nakikita yung isda. Siguro isa lang, pwede. Maglagay ka na lang ng blanco sa ilalim. So, yan. Para kita paano, kung merong mahook set, at least merong tutulong doon sa pagpasabit sa isda. Ow! O, kita nyo na. Talim, di ba? Ganyan ang BKK. So, kailangan mag-ingat pag mahawak ng hooks. Ayan, sabi dito ni Obed de Belen, interesting topic, parang gusto ko na rin bumili ng jigging rod. Oo, mag-jig ka na pre. May tournament na parating. Alright. So, yun lang mga kaibigan sa ating mga hooks. Kung may tanong kayo, feel free. I-off ko na yung isang camera.